Bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Banal at mahabaging Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong dakilang biyaya at kahabagan na ipinakita niyo po sa amin doon po sa krus ng Panginoon Jesucristo. Dumating po kami sa salibutan na walang alam sa layunin tungkol sa buhay po namin. At lumakatid po kami sa kadiliman sa aming buhay na naligaw sa landas ng katotohanan. Tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami mula sa walang hanggang kapahamakan at walang kabuluhan dati po namin pamumuhay na minana po namin sa aming ninuno. Gayon po, lumalakat po kami sa pamamagitan ng biyaya at tulong at gabay ng Panginoong Jesucristo. Sa umagang ito, nandito po kami sa inyong harapan, Panginoon. Magturo po kayo sa bawat isa sa amin at ipakita niyo po sa amin ang inyong dakilang kalooban para malaman po namin kung ano ang dapat naming gawin sa aming natitirang buhay sa mundong ito. Nakikita po namin, Panginoon, na palapit yung pangalawang pagbalik po ng Panginoong Jesucristo. At hindi po sapat po yung oras para ma-evangelize po yung aming mahal po namin sa buhay. At gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maabutan po sila ng salita ng Ebanghelyo. Lalo po yung mga kapatiran dito na dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, pagkalooban niyo po sila ng kalakasan, Panginoon, upang dumayig po sila sa salibutan sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipinagtitiwalaan po namin ang oras na ito sa inyong mahabaging kamay. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. So, buksan po natin ang ating Biblia, Apocalypse chapter 4. Apocalypse chapter 4, verse 1. Sa pinakahuling libro po, Apocalypse chapter 4, so, verse 1, isang verses lang po, chapter 4, verse 1. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at naroon ang isang 7 bukas sa langit at ang unang tinig na aking narinig na nasasalita sa akin na gaya ng sa trumpeta ay nagsabi, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na kailangan mangyari pagkatapos ng mga bagay na ito. So, kahapon po nagkaroon po ng inauguration ceremony ng new church building, new latching building. So, maraming mga churches po ay pumunta po dito, galing sa mga malalayong churches. So, para makasama po sa Thanksgiving. Yung inauguration po ay Thanksgiving celebration. Thanksgiving, yung celebration. Kaya, salamat po sa mga kapatiran ng Tanawan Church na medyo matagal po mula nung nag-umpisa po yung latching building construction. Tapos, di ba 3 weeks ago, nagkaroon po ng bagyo dito. Kaya medyo malaki po yung damage sa mga bubong, pati yung bagong building, bubong, na sira. Kaya kung wala pong tulong ng Diyos ay
hindi pwede matapos yung itong inauguration. Kaya nagpapasalamat po ako sa mga kapatiran na nag-sacrifice para sa itong nagkaroon inauguration. Kaya yung bagong latching building po ay gagamitin po ng Diyos para sa kaligtasan ng mas maraming kaluluwa. Kaya hindi lamang po sa ating sakripisyo, pati yung lahat po ng mga kapatiran sa buong Philippine Life for Mission ay sumali sa mga offerings para sa latching building. Kaya malaking gantimpala talaga sa mga sumali sa offerings para sa new church latching building. So dahil gagamitin po ng Diyos yung latching building para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya tuwing mayroon pong naliligtas sa pamagitan ng latching building, di ba, summer retreat, ginagamit po yun. Maraming mga unbelievers po ay matutulog po doon. Tapos, maliligtas po sila sa summer retreat. Kung meron pong naligtas, ano po yung mangyari sa atin? Kung meron pong naliligtas sa summer retreat. So, alam niyo po ba, may bank account po tayo sa langit? Meron po ba kayo account? May account po kayo sa video? O Metrobank? Kahit walang bank account sa mundo, okay lang. Pero sa langit, dapat meron. Meron po ba kayo bank account? Kung wala po kayo, mag-inquire po kayo sa Diyos. Paano gagawa ng isang account doon sa langit? Doon po, may ipon po yung mga award po natin. Okay? Tuwing sumasama tayo sa mga gawain ng Diyos, doon po may ipon sa account po natin. Kapag may ligtas po doon sa summer retreat, so lumalaki po yung tubo natin. Lumalaki po yung tubo natin sa bank sa langit. Kantimpala. Kaya sabi po ni Reverend Hong Jiangyan sa inauguration ceremony, yung pinakamagandang pagkakataon o pinakamagandang paraan para may kantimpala po tayo sa langit, ano daw? Ano po ang sabi ni Pastor Hong? Yung pinakamagandang paraan? So, yung offering para sa church building o offering para sa mga latching building. Dahil patuloy po gagamitin po ng Diyos yung church building para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Kaya habang dumadami po yung mga taong naligtas doon sa church o yung offering, yung latching building, padami din po yung ating gantimpala, yung lumalaki din po yung ating gantimpala sa langit. So, kung wala pa po kayong account sa langit, sana gumawa po kayo ng account. Mag-inquire po kayo sa Diyos. Paano? Tapos, dapat may balance po tayo doon. Kung walang balance, may problema. So, mamaya po, after sermon po, ipapakita po sa inyo yung inauguration video para sa mga hindi umattend po kahapon. Okay? So, yung topic po natin ay, title po ng sermon po natin ngayon ay, Umakyat Ka Rito. Umakyat ka rito. So, verse 1, nakikita po natin, umakyat ka dito. Okay? Magmula sa salibutan, ito po yung sinabi po ni isinulat po ni Apostol Juan, yung buong Revelation. Ipanakita po ng Diyos sa kanya yung vision. Okay? Doon po sa Patmo Island. So, yung Apostol Juan po ay namatay po siya nung matanda siya. So, ginamit po siya ng Diyos. Okay. Yung ibang mga apostol po, 12 ay maaga po sila namatay. Yung pinatay, inusik po sila at
So, namatay po sila, binato o napugutan. So, sa matinding yung persecution, namatay po yung ibang mga apostol. Pero si Apostol Juan po, ay ginamit po ng Diyos hanggang matanda na po siya. Kaya ito po yung Revelation ay isa sa mga sulat po ni Apostol Juan sa Patmos Island. So, chapter 1, Revelation chapter 1, verse 9. Akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapighatian at sa kaharian at sa pagtitiis alang-alang kay Jesus ay nasa pulo na tinatawag na Patmos. Dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. So, nasa island, Patmos Island. Okay? Doon po, parang nakulungan po siya doon sa Patmos Island. Tapos, ipinakita po ng Diyos sa kanya yung mga mangyayari. Verse 1, ang apokalipsis ni Hesus Kristo na ibinigay ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa kanyang mga alipin ang mga bagay na kinakailangan mangyari sa madaling panahon at kanyang ipinapaalam ito sa pamamagitan ng mga sigasig at pagsusugo ng kanyang anghel sa kanyang aliping si Juan. So, apokalipsis. Revelation, sa Tagalog po, ano po sa Tagalog? So, pahayag. Pahayag o apokalipsis, revelation. So, tago. So, itinatago po sa ibang mga tao. Kaya ito po yung na-reveal, pinapahayag po ng Diyos sa mga taong ligtas. Okay. So, bakit po meron ganitong mga revelation? Okay. Ito po yung about future. Okay. Lalo po sa panahon po ni Apostol Juan, ito po yung malayong future. Malayo. Ito po yung mangyayari sa end of days. End of days. Almost 2,000 years later, 2,000 years later mangyayari po ito. So, revelation. Para malaman po ng mga Kristiyano po kung ano ang mangyayari sa future. So, paano po ipinapaalam ng Diyos sa atin yung mga mangyayari sa future para maging handa tayo. Para hindi ito bigla mangyari sa atin. Yun po yung mga revelation, purpose po ng revelation o warning. So, yung warning or revelation. Magandang itong message para sa atin. So, para hindi po tayo malubog sa yung mga problema ngayon, kasi po yung tao po, yung takbo ng isip ng tao ay madalas po ay nakafocus ngayon. Ngayon, yung problema po ngayon. Mahirap po natin maisip yung future. So, kung ano ang mangyari sa future, kung ano ang mahalaga sa atin. Kapag tumitingin lang po tayo sa mga sitwasyon po natin ngayon, ay ito yung kailangan ngayon. Ito yung problema ko ngayon. Ito ang dapat lutasin ko ngayon. Kung sa ngayon lang po iniisip, so, parang yung buhay ay parang tipakulong. Tipakulong. Ano po yung tipakulong? Tipakulong? Grasshopper? Hindi po yung tipakulong. Ano po yun? Gamo-gamo. Gamo-gamo. One day lang. One day lang buhay. Gamo-gamo. Okay. Gamo-gamo, di ba? Alam nyo gamo-gamo? Balang ba balang? Gamo-gamo. Pag sinabi mo sa kanila, gamo-gamo, see you tomorrow, maintindihan ba nila? Bukas, patay na sila. Wala silang bukas. Gamo-gamo, ngayon lang enjoy, ngayon lang buhay, tapos bukas, patay. Kaya wala po silang plano para bukas. Itong araw lang, iniisip,
Kung masaya sa araw na ito, okay lang, walang bukas. Yung tipaklong, so mga seasonal insekto. Yung tipaklong ay isang season lang. Pag sinabi natin sa kanila, see you next year, naintindihan ba ba? Wala. Walang next year. This year lang. This year. So, yung buhay po natin ay 70 o 80 years lang. Okay? Yun po yung mga experience ng mga tao, 70, 8 years. So, ipinanganak tayo, tapos yung mga panahon ng kabataan, tapos lumalaki, nag-aaral, mag-asawa, may anak, nagpapalaki ng mga bata, matanda, sakit, patay. Yun po yung buhay po natin, 78 years. Yun po yung mga concern po ng mga tao. So saan ipapanganag yung anak ko kapag may sakit, kung paano magpa-aral sa kanila, kung paano mag-aaral, kung paano trabaho, okay? Kung paano mag-asawa. Pag may sakit, ano ang gagawin ko? Yung mga sementeryo, ano ang magandang sementeryo, libingan ng katawan ko? So, yun po yung mga boundary ng isip po ng mga tao. Kaya, revelation po ay ipinapalawak ng Diyos yung ating isip para hindi po tayo malubog sa mga problema ko ngayon. Okay. Kaya sabi po ng Diyos kay Juan, umakyat ka dito. Umakyat. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyari sa langit. Huwag kang tumingin lang sa lupa. Umakyat ka dito. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang mangyari sa taas. Yung buhay sa lupa at buhay sa langit. Okay. So, yung ating puso, yung isip ay nasa lupa lang minsan. Pero sabi po ng Diyos, yung totoong buhay ay nasa langit. So, yun po yung Revelation. So, kaya from chapter 1, so verse 2, verse 3, mapalad ang bumabasa at nangkikinig ng mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito, sapagkat ang panahon ay malapit na. So, sino po ang mapapalad? So, ano po yung tunay na blessing? Okay. So, ang bumabasa. Okay. Nagbabasa po ba kayo ng Biblia? So, nabless na kayo. Okay. Ang nakikinig ng mga salita ng Diyos. So, ngayon, nakikinig po tayo ng salita ng Diyos. Ito po yung blessing. Okay? Blessing. Tapos, ano po yung pinakamagandang blessing? Tumutupad. Okay? Yung pagsunod, tumutupad ng salita. Tumutupad ng mga bagay na natutunan po natin. Yung obedience, pagsunod. Yung reading and listening ay maganda. Pero yung pinaka-highlight po, pinakamagandang blessing po ay mangyari dun sa obedience. Dahil kapag sumusunod po tayo sa salita ng Diyos, dun po malalaman po natin yung lasa ng words of God. Yung reading and listening po ay parang umpisa. Introduction. Dahil kung walang reading, kung walang listening, kung hindi natin alam kung ano ang dapat gawin. Para malaman po natin kung ano ang kalooban ng Diyos, dapat magbasa muna at makinig muna. Yun po yung first step. Without reading, without listening,
So, walang knowledge kung ano ang kalooban ng Diyos. Pero yun po yung first step lang. First step, dapat proceed po tayo sa second step. Ano po yung second step? Obedience. Obedience. Kapag sumusunod po tayo sa salita ng Diyos, doon po makikita po natin kung paano ako tinutulungan ng Diyos, kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay, kung paano po yung mangyayari yung gabay at tulong ng Holy Spirit. Yun po yung yung tunay na lasa ng words of God. Kung walang obedience, yung mga reading lang o listening lang, parang tumitingin lang sa pagkain. Pagtingin lang sa pagkain, so, anong mangyari? Pagtingin lang sa pagkain. Mabubusog pa tayo sa tingin? Hindi lang, lalong gutom. Kaya para makaroon po ng energy po sa atin, dapat lamunin natin. Lamunin, yun po yung obedience. Obedience. Kaya kung wala pong obedience, kung walang pagsunod po, kahit matagal po sa Christian living, so walang growing dahil wala pong energy. Walang growing. Dumadami lang po yung mga knowledge. Delikado po yan. Kapag dumadami po yung knowledge habang samantalang walang obedience, delikado po yan. Bakit? So, sanay po sila sa maraming words of God, Bible verses, sanay na, ay alam ko yan, narinig ko yan, sanay na sila sa mga words of God, kaya doon po sila kontento, doon po sila, okay na ako, alam ko na yan. Pero kung walang obedience, sa harap ng Diyos, walang nangyayari. Kaya sabi po dito, mapalad ang mabasa at nakikinig at mga salit at tumutupad ng mga bagay na ito. So, Revelation po ay binubuo ng 22 chapters. 22 chapters po. So, titingnan po natin kung ano po yung mga structure ng buong Revelation. So, ito po yung unang pagdating po ni Jesucristo at namatay siya at binuhay siya muli sa mga patay at babalik po siya. So, ito yung second coming. So, Revelation chapter 1 hanggang chapter 2, 3. Okay. So, ito po yung 7 churches. Nakita po natin 7 churches. 7 churches. Ito po yung hanggang ito po yung patungkol po sa panahon ng mga iglesia. 7 churches po. 7 churches po ay kumakatawan sa lahat ng mga churches magmula dito hanggang sa rapture. Okay. 7 churches. So, ano po yung pinakahuling churches? Ano po yung pinakahuling iglesia? So, yung iglesia po, yung last church ay sa panahon natin. Ito po yung church po ngayon. Sa huling araw. Chapter 3, Laodicea. Diba, unang church ay Epheso Church, and pangalawa, Smyrna Church, pangatlo, Pergamos Church, tapos Thyatira Church, and Sardis Church, and Philadelphia Church, and last church ay Laodicea. Ito po yung historically po, ito po yung 7 churches po ay kumakatawan sa lahat ng mga panahon sa 2,000 years. Ilan taon? 2,000 years of church history ay nakikita po natin sa itong 7 churches. 2,000 years. Yung last church po ay Laodicea.
Verse 16 po. Chapter 3, verse 16. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, at isusuka kita mula sa aking bibig. So, verse 15 po. Alam ko na ang inyong gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig kong sana ikaw ay malamig o mainit. So, ito po yung ikapitong iglesia sa history. Ngayon po, last church. Ano po yung problema? So, malahininga, hindi mainit, hindi malamig. Nasa gitna. Minsan, so walang passion. May anyo ng kabanalan, pero walang power. May anyo ng kabanalan, nagche-church, magandang mga hitsura ng church, magandang hitsura ng mga panlabas na mga gawain, pero sa loob, walang power. Walang laman sa loob. Walang passion. Hindi malamig, hindi mainit, walang passion. Hindi malamig, ibig sabihin, minsan, nagche-church. Kaya sabi ng Diyos, isusuka kita mula sa aking bibig. Verse 17 po, sapagkat sinasabi mo, ako ay mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangailangan ng anuman. Hindi mo nalalaman, ikaw ay kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. So, yung pagkaunawa sa sarili ay sa kayong sinasabi ng Diyos, yung patungkol sa kanyang kalagayan, saka yung sinasabi po nila pagtungkol sa kanilang sarili ay malayo. Sabi po nila, mayaman ako. Okay. Wala akong kulang. Kontento po sila sa kanilang sitwasyon. Okay na ako, ganito, okay na ako. Pero sabi po ng Diyos sa kanya, ikaw ay kahabag-habag, maralita, bulag, at hubad. Okay. Malayo po ang sariling pagkaunawa ng sarili at yung sinasabi ng Diyos patungkol sa kanila. Verse 18 po, ipinapayo ko sa inyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisaysay ng apoy upang ikaw ay umaman. Yung ginto, bumili ka sa akin. Ano po itong meaning ginto? Ito po yung pananampalataya. Yung faith, ginto, dinalisay ng apoy. Dinalisay ng apoy po ay persecution, pagturusa. Yung tunay na faith, yung tunay na pananampalataya, hindi po basta-basta mangyari. Okay? Yung growing, paglago po sa ating pananampalataya, hindi po madaling mangyari. Para lumago po tayo sa ating faith, para maging dalisay na ginto po tayo, kailangan dumaan po tayo sa huruno ng apoy. Huruno. Dinalisay ng apoy. Apoy po ay persecution, pagturusa, sacrifice. Mahirap. Apoy, sakit, hirap, bigat. Habang dumadaan po doon sa apoy, yung mga maruruming bagay sa ating pamumuhay, sa ating puso ay natutunaw, init. Okay? Kasi po nasa salibutan pa tayo. Okay? Meron pa po tayong likas ng kasalanan, laman, yung pangnanasa ng laman, tapos yung ating kaaway ay salibutan. Di ba? Minsan matatalo po tayo sa ating laman, ugali, yung mga problema sa buhay, yung tukso ng salibutan. Kaya kailangan po tayo dumaan sa
horono ng apoy. Yun po yung kailangan po para maging ginto tayo. Tapos, ng mapuputing damit, puting damit, ano pong meaning puting damit? Kabanalan po ito, holiness. Okay, holiness. Sa mata ng Diyos, hubad ka, kaya bumili ka ng puting damit. Ito po yung hindi physical na sitwasyon. Ito po yung spiritual na sitwasyon. Ay maraming kasalanan ng sanlibutan ay nasa akin. So marumi sa harapan ng Diyos. Kaya para maging maputi yung ating damit, so kailangan recover ng fellowship sa Diyos. Upang huwag mahayag ang inyong kahiyahiyang kahubaran at ng pampahit na ilalagay sa inyong mata upang ikaw ay makakita. So, ano pong ilalagay sa mata? Pampahit. Yung pampahit, verse 19. Verse 18 po. So, ito po yung gamot. Anointment. Okay, anointment. Ito po yung pangmatang gamot. Para malinaw, makakita po tayo. Kasi po, kung may sakit sa mata, malabo, mahirap makakita ng malinaw kung ano ang pakilos, ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mahalaga o hindi, ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang pakilos ng Diyos, malabo. So, sa church po natin, ito po yung last church, okay? Tapos, sabi po, yung umakyat ka dito, yun po yung mga simbolo, umakyat ka dito. After itong panahon ng iglesia, ano po yung mangyari? Rapture po, second coming. Ito po yung rapture. Ano po yung mangyari sa rapture? Pagbalik po ng Panginoon, ano pong mangyari? Yung mga Kristiyano po ay iaakay niya, iaakyat. Kukunin po tayo ng Diyos. Kukunin po tayo ng Diyos sa langit. Okay. Rapture. Kaya sabi po ng Diyos kay Apostle Juan, umakyat ka dito. Yan po yung mga shadow, anyino ng rapture. Ipapakita ko sa inyo yung kung ano mangyari sa langit. Okay, sa langit. So, chapter 4 and 5, sa itong dalawang chapter, so dito po, natin nakikita kung ano ang mangyayari sa langit. Okay? Ano po yung nakita po ni Juan doon sa chapter 4 and 5? So, ito po yung nakita po ni Apostle Juan. Napakaganda. So, chapter 4 verse 1. Pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako at naroon ang isang pitong bukas sa langit. So, isang pitong bukas, isang pinto. Pintong bukas sa langit. Isang gate, okay? Isang pinto bukas sa langit. Kaya maraming pangalan ng sementeryo, ginagamit po nila yung heavenly gate o maraming mga similar pangalan ginagamit. Parang yun ang pinto patungo sa langit, pero hindi po. Okay? Meron pong pinto patungo sa langit. Okay? Tingnan po natin sa Biblia. Unang Juan, chapter 1, verse 51. John chapter 1, verse 51.
So, John chapter 1 verse 51, basahin po natin ito, 3 to 1. Sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, makikita ninyo bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik, manaog sa anak ng tao. Okay? So, John chapter 1 verse 51. So, ito po yung sinabi po ni Jesus Cristo. Makikita ninyo bukas ang langit. So, nabuksan po yung langit. Ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik, manaog sa anak ng tao. So, ito yung medyo mahirap na Tagalog. Madalim. Nagmamanhik, manaog sa anak ng tao. Anong ibig sabihin? Akyat baba, di ba? Parang leather. Okay? Leather. Haktan ba? Haktan. So, pag umakyat po, para umakyat sa bubong, ano po yung kailangan? Hagdan. Kung walang hagdan, paano? Yung hagdan po ay para umabo sa taas. Bubong. Okay. Pero yung hagdan po dito, sino po yung hagdan dito? Anak ng tao. Nagmamanhik, manaog. Akyat baba. Yung mga leather, si Jesus mismo ay naging hagdan. Doon po tayo umaakyat. Yung katawan ni Jesus. Anong ibig sabihin? Sinasabi po ni Jesus dito, umakyat ka sa langit sa pamamagitan ko. Ako ang daan. Ako ang daan patungo sa langit. Okay? Dumaan kayo sa akin. Ako ang daan. Okay? Walang ibang letter. Walang ibang daan. Okay? Si Maria o yung mga mga santo, hindi pwede. Si Jesus lang po ay tagapag yung mga daan patungo sa langit. So, ito po ay galing po sa Lumang Tipan, Genesis chapter 28. Punta po tayo sa Lumang Tipan, Genesis chapter 28. Verse 12. So, basahin din po natin ito, 3 to 1. Siya ang nanaginip na may isang haktan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabo sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik, manaog doon. Nakita po ni Jose. Ito po yung nakita po ni Jose sa kanyang panaginip, dream. Ano po yung nakita niya? Isang haktan. Nakalagay sa lupa, haktan. Ang dulo ay umabo sa langit. Gaano kahabang haktan kailangan? Ilang metro haktan ito? Mula lupa hanggang sa langit. Pwede ba ito? Mga ilang kilometers? Ito yung heavenly gate. Sa material na mundo. Ito po yung material, parang yung physical na mundo, word. Patungo sa heavenly word. Heavenly gate. Sino po? Si Jesus. Kung meron pong ganong mga haktan, aakyat po ba tayo o hindi? Ayoko, dito na lang ako sa lupa. Meron pong choice doon ng tao. May barko ni Noe, may choice. Sasakay ba sa barko o hindi? Nasa choice ng tao. Binigyan sila ng chance. Okay.
Si Noe ay gumawa ng daong barko, malaki, ready na, handa na. Nagsumigaw po sila sa mga tao, gugunawin ng mundong ito sa pamamagitan ng baha. So, nakinig po sila, narinig po nila yung warning. Okay? Gugunawin ng Diyos yung mundong ito sa pamamagitan ng baha. So, magsisip po tayo, sumakay po tayo sa itong barko. Pero, ilan lang po nakasakay? 8 lang po. Choice ng tao. Yung salvation, choice. Kung ayaw nila makinig, kung nasa mundo pa rin yung kanilang mga pangarap o puso, nasa buhay lang. Yung buhay ay puro mga sariling plano, sariling pangarap, walang pakialam sa kalooban ng Diyos. Kung ganun po, kahit nandyan na po yung haktan patungo sa langit, hindi sila umaakyat. Kahit ibinigay ng Diyos sa atin yung haktan patungo sa langit, pero konti lang umaakyat doon. Konti lang. Si Jesus po ay way, I'm the way, I'm the truth, I'm the life. Okay. Walang sino mang makakaabo sa langit, kundi sa pamamagitan ko. So, nung na-bautismuhan po si Jesus, ano po ang nangyari? Matthew chapter 3, pumunta po tayo sa Matthew chapter 3. Verse 16 po. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan. Ano po yung nabuksan? Kalangitan nabuksan. Open gate. Okay? Open gate. Pag nabuksan po yung gate sa langit, so yun po yung pinakamahalagang chance po ito. Sa totoo, yung mga buhay po ni Jesus Cristo ay yung buhay po ni Jesus Cristo mula nung nabautismuhan po sila hanggang mamatay at binuhay muli sa mga patay, lahat po ng nangyari sa Kanya ay nangyari po sa atin. Yung buhay po ni Jesus Cristo ay isang anyino o simbolo ng nararasan ng lahat ng Kristiyano. Kaya katulad po ni Jesus Cristo, yung mga taong ligtas, pagligtas na po, ano po yung unang dapat gawin? Bautismuhan muna, di ba? Yung bautismuhan, so doon po, nabuksan po yung langit, nagumpisa po yung mga Christian living, tapos yung buhay po natin bilang isang Kristiyano ay patungo sa kamatayan, yung sacrifice, cross. Dahil, gagamitin po ng Diyos yung ating sacrifice para sa kalooban ng Diyos. Para maligtas yung mga ibang kaluluwa. Kung hindi po namatay si Jesus, paano po tayo na-save? Walang kaligtasan kung walang kamatayan ni Jesus. Ganun din po, kung hindi po tayo mamatay. Kung hindi po tayo mamamatay, walang ibang maliligtas sa pamagitan mo. Yung kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay ay hindi po basta-basta mangyari. Yung prayer po ninyo, di ba, sana maligtas yung mga anak ko, sana maligtas yung mga magulang ko, yung mga anak, kaibigan ko, hindi po madaling mangyari. Dapat mamatay po tayo, mamatay. Kung ayaw natin mamatay, prayer, walang mangyari. For sure, walang mangyari. Kung prayer lang po tayo. Dapat mamatay tayo para sa kanila. Ano po yung meaning mamatay? Sacrifice. Yung oras ko dapat ibigay sa kanila. Bumisita o tumawag. Yung pera ko dapat gamitin para sa kanila. Yung oras, yung energy ko dapat gamitin para sa kanila. Yun po yung kamatayan sa madaling paraan, sa madaling salita, kamatayan. Yung sacrifice po natin. Paano sacrifice? Yung oras po natin ibigay. Yung ating pera ay gastos para sa kanila.
Kung ganun po, sabi po, yung promise po ng Diyos, kung isang butil ng tirigo ay mahulog sa lupa, kung hindi mamatay, mag-iisa, nanatiling isa. Pero pag namatay, maraming bunga. Maraming bunga. Yun po yung promise po ng Diyos. Kaya nung nabautismuhan po si Jesus, yun po yung umpisa ng Christian living po natin. So verse 16 po, nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umangon sa tubig, nabuksan sa kanya ang kalangitan, nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad sa isang kalapati na lumalapak sa kanya. Verse 17 po, basahin natin, 3, 2, 1. Isang tinig mula sa langit, ito ay minamahal kong anak, sa kanya ako ay lubos na nalulugod. Ganito rin po yung sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Nalulugod ako sa iyo. Ikaw ay minamahal kong anak. Ikaw. Okay. Ikaw ay minamahal kong anak. Sa iyo ako lubos na nalulugod. Masaya ako sa iyo. Mahalaga ka sa akin. Minamahal kita. Ikaw ay napakahalaga sa akin. So, ganun kahalaga po tayo sa harapan ng Diyos. Kaya, ano po yung tawag? Self-esteem. Yung pagpapahalaga ng sarili. Okay. Kailangan po natin malaman kung gaano kahalaga po kayo sa harapan ng Diyos. Minamahal anak tayo ng Diyos. Kaya naman, paano natin malaman na minamahal po tayo ng Diyos? Paano po natin malalaman na minamahal po tayo ng Diyos? Tingnan niyo po yung cross. Kung hindi ka minahal niya, hindi siya namatay sa cross. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Bakit? Yun po yung mga evidence. Doon po, ipinakita ng Diyos sa atin yung kanyang pag-ibig. Ganito minamahal kita. Okay. Kaya, doon po nabuksan po yung langit. Balik po tayo sa Revelation chapter 4. Chapter 4 verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, tumingin ako at naroon ang isang pintong bukas sa langit. At ang unang tinik na aking narinig na nagsasalita sa akin na gaya ng sa trumpeta ay nagsabi, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na kailangan mangyari pagkatapos ng bagay na ito. Alam niyo po ba, kapag minsan, kung may problema, kung naramdaman po natin na parang silent ang Diyos sa akin, parang tahimik lang siya sa akin, mahirap kong marinig yung naramdaman ko yung kanyang kalooban. Parang malayo siya sa akin. Parang nasa kadiliman ako. So, maraming mga reason maaari po. Minsan dahil sa kasalanan, kapag pumasok po sa ating kasalanan, naputol po yung fellowship sa Diyos. Naputol yung fellowship. Okay. Brown out. Madilim. Nabali yung haktan. Nabali. So, kung ganun po, yung fellowship sa Diyos ay malayo. Yan po yung isa sa mga disiplina ng Diyos kapag pumasok po sa ating kasalanan. So minsan, pagsubok po ng Diyos yan, testing po ng Diyos. Gusto niyang malaman na tuloy-tuloy ba tayo sa ating ginagawa kahit anumang condition po natin. Minsan, malungkot. Minsan, masaya. Pero yung ating ministry, yung ating ginagawa bilang isang Kristiyano sa harap ng Diyos ay dapat tuloy-tuloy, consistent.
Yung katapatan po yan, faithfulness. Yun po yung gusto ng Diyos makita sa atin. Kaya minsan po, hinahayaan po ng Diyos yung mga pagsubok sa buhay, problema sa buhay, sa family, sa trabaho, mabigat na mga problema. So minsan po, habang nagpabasa kayo ng Bible o nakikinig po kayo ng sermon, minsan binubuksan po ng Diyos yung ating puso. Parang ginigising po tayo ng Diyos. Dapat ganito pala yung buhay ko. Mali pala yung buhay ko hanggang ngayon. Ito yung mga ginawa kong, ito ang dapat kong gawin. Minsan, sa pamamagitan po ng message po ng Diyos, ginigising po tayo ng Diyos. Chance po yan, chance. Huwag mong mamiss yung chance. Hawakan mo yung chance na ito. Dahil, ganun po yung mga pagkigising po ng Diyos sa atin ay hindi po lagi mangyari. Minsan lang po mangyari. Kaya, kapag ginigising po tayo ng Diyos, kapag umiinit po yung inyong puso sa mga words of God o sa fellowship, kung bumabalik po sa inyo yung mga sigasig o sigla, hawakan nyo po ito. Hawak. Hindi po lagi ganyan mangyari. So, chapter 4, ang una pong nakita po ni Juan sa chapter 4, sa langit, verse 2. Ako ay biglang nasa espiritu na doon sa langit ay may isang tronong nakalagay at sa trono ay may isang nakaupo. Ano po yung una niyang nakita doon? Nasa langit na siya. Nasa langit na siya. Doon sa langit, may isang tronong nakalagay. Tronong puti po ito. Trono at may isang nakaupo. Sino po ito? Ito po yung Diyos ng Ama. God of Father. Okay. God of Father. Trono ng Diyos. Verse 3, at ang nakaupo doon ay may anyong katulad ng batong jaspe, sardio, naliligit ang trono ng isang bahaghari ng tulad ng esmeralda. Sa palibot ng trono ay may 24 na trono at nakaupo sa mga trono ay 24 na matatanda ang nakasuot ng mapuputing damit at sa kanilang mga ulo ay may mga koronang ginto. Okay. So, mahirap makuha po natin ito, di ba? So, 24, matanda. Sino ito? 24, matanda. Mga magagandang mga jewels. Magagandang jewels. Mga jaspe, sardio. So, bahaghari. Ano po ito? Bahaghari? Rainbow. Okay. Bahaghari. Rainbow. Tula sa esmeralda, yung mga mahalagang jewels po ito. Yung mga kaluwalhatian po ng Diyos. Kaluwalhatian ng Diyos. Tapos 24, matanda. Yung 24, so 24 na trono. Yung 24 po ay, so binubuo ng 12 and 12. Okay? So 12 po, yung 12 lipi sa Israelita at 12 po ay 12 disciple po ni Jesus Cristo. Kaya plus 24, anong ibig sabihin? 24 po ito ay kumakatawan ng lahat po ng mga Kristiyano mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Okay. Verse 5, mula sa trono ay may lumalabas na kidlat, mga tinik, mga dagundong ng kulok, may 7 nagniningas sa sulo ng apoy at harapan ng trono, siyang 7 espiritu ng Diyos. Ito yung nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Mga kidlat, mga kulok, mga apoy.
Ito po yung hustisya ng Diyos. May dalawang bahagi, may dalawang espeto. Yung kaluwalhatian ng Diyos, maganda, tapos yung hustisya ng Diyos, ito po yung justice of God. Ito po yung mga paliwanag tungkol sa Diyos. Verse 6 po, kaya verse 5, yung 7 Espiritu ng Diyos, ito po yung banal na Espiritu. Holy Spirit po ito. Holy Spirit. Yung 7, yung sa Biblia po, pag nakita mo mga 7, number 7 po ay perfect number. Number 7, perfect number. Number 6 po ay isang kulang. Yun po yung men's number. Kaya sa Apocalypse chapter 13, ano po yung gagamitin po ni Antichrist? 666. Yun po yung parang Trinity. Okay? Ginagaya po ni Satanas yung mga ginawa ng Diyos. Okay? Kaya, ginagaya po. Number 6 po yung gagamitin po ng Antichrist ay men's number. So, yung number 7 po ay God's number. Number 7, perfect number. Kaya 7 espiritu po ay banal na espiritu po ay nakakakita sa lahat. Okay, nakakakita sa lahat. Kumikilos po siya sa lahat ng mundo. Doon po sa chapter 5. Chapter 5 verse 6 po. Pagkatapos nakita ko sa gitna ng trono at ng 4 na nilalang na buhay sa gitna ng matatanda ang isang kordero nakatayo. Tula sa isang pinaslang na may 7 sungay at 7 mata na siyang 7 espiritu ng Diyos sinugo sa buong daigdig. Sino po yung nakita po ni Apostol Juan? Doon sa gitna ng trono, isang korderong nakatayo. Isang korderong nakatayo. Sino po ito? Jesus. Kordero ng Diyos. Korderong nakatayo, tula sa isang pinaslang pinatay. Yung kordero ng Diyos ay pinatay. Pero binuhay siya muli sa mga patay. Kaya sa Revelation po, maraming beses nakakita po natin yung mga kordero. So, chapter 1, chapter 1 verse 18 po. Chapter 1 verse 18. Sabi po dito, yung Revelation chapter 1 din po ay patungkol kay Jesus Kristo. Verse 18, at ang nabubuhay, ako ay namatay, at tingnan mo, ako ay nabubuhay magpakailanman. Ang nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ang Hades. Namatay ako noon, pero ngayon, buhay na ako. Binuhay muli sa mga patay. Yung kordero ng Diyos ay patuloy po nakikita po natin maraming beses nakikita po natin sa Revelation. So chapter 5 verse 10. Chapter 5 verse 9. Chapter 5 verse 9 and 10. Sila ay nag-aawitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ay karapat-dapat na kumuha sa aklat at magbukas ng mga tatak nito sapagkat ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng inyong dugo, binili mo ang para sa Diyos ang mga tao mula sa bawat lipi, wika, bayan at bansa. So ito po yung mga bagong awit. Pinatay, ikaw ay pinatay, si Jesus. Sa pamamagitan ng inyong dugo, binili mo para sa Diyos ang mga tao. Yung tao ay binili ng Diyos sa pamamagitan ng dugo. Dugo po ang bayad.
Dugo ang bayad. Mula saan po? Mula sa bawat lipi, bawat wika, bawat bayan, bawat bansa, buong mundo. Okay, buong mundo. Ito po yung mga, sa totoo lang po, lahat po ng mga awit po natin sa hymnal ay ito yung awit. Bagong awit. Yung pinupuri po natin ng yung kanyang biyaya, nagpapasalamat po. Yung tingnan mo yung mga bawat hymno at gospel song. Yung topic po nila ay, di ba, yung nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang kaligtasan. So, chapter 4 and 5. So, chapter 1, 2, 3 po. Lalo po yung chapter 2 hanggang 3 po. Ito po yung nangyari sa lupa. Nangyari sa lupa. Chapter 4 and 5 ay nangyari sa langit. Saan po dapat tumingin po tayo? Sa taas. Yun po yung totoo. Huwag po tayo tumingin lang sa baba. Lagi po, itingin po natin yung ating mata sa taas. Sino po yung nakita po natin doon? Diyos. Yung isang nakaupo sa trono, yung mga banal na espiritu na kumikilos, saka yung korodero ng Diyos na pinatay, pero ngayon, buhay siya o hindi? Buhay. Nabubuhay siya magpakailanman. Tapos lahat po ng mga nilalang, okay, mga 24, magtatanda, saka yung mga 4 na yung hayop, lahat po ay kumakatawan ng mga taong ligtas. Nagpupuri sa Diyos. Tapos, from chapter 6 po, hanggang chapter 18, ito po yung patungkol sa 7 years of tribulation. Okay? 7 years tribulation, di ba, ito po ay Revelation chapter 6 hanggang 18 po, medyo nakakatakot na mga sulat. Nakakatakot. Okay? Kung paano paparusahan po ng Diyos yung mga maiwan dito. So, kung ano ang persecution mangyari sa maiwan, sa rapture, mangyari sa lupa. Ito po ay from chapter 6 verse hanggang 18. Tapos, pagdating po sa chapter 19 po, si Jesus po ay babalik dito sa lupa. Okay? Si Jesus. Chapter 19 verse 11. Chapter 19, verse 11. Hanggang 16 po, from 11 hanggang 16, babasahin ko po. Nakita kong nabuksan ang langit at naroon isang kabayong puti. At ang nakasakay doon ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katuwiran siya ay humahatol at nagkipagdigma. Ang kanyang mga mata ay tulad ng ningas na apoy, sa kanyang ulo ay maraming diadema, at siya ay may isang pangalan nakasulat na walang nakakaalam kundi ang kanyang sarili. Siya ay nakasuot ng damit na inilubok sa dugo, at ang kanyang pangalan na ay tinatawag na ang salita ng Diyos. Ang mga hukbo ng langit ay sumusunod sa kanya na may nakasakay sa mga kabayong puti. Sila ay may damit na 7 lino at mabuti at dalisay. Mula sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matatalis, upang sa pamamagitan nito tatagain niya ang mga bansa, at sila ay kanyang paghahadian ng tungkot ng bakal, at paagusin niya mula sa pisaan ng ubas ang baksik ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Verse 16 po. Basahin po natin, 3, 2, 1. Siya ay mayroon isang pangalan nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga hari. Sino po ito? Jesus.
Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. So, dito, hindi siya mahinang korodero. Dito, hindi siya mahinang korodero. Dito po, makapangyarihan, tagapaghatol. Okay. Sa bibig niya, anong lumalabas? Tabak na matalas na tabag ay lumalabas. Upang sa pamamagitan nito, tatagain niya ang mga bansa. Yung tungkot ng bakal, pangpalo po yan, tungkot ng pangbakal. Okay. Yung tabak sa bibig. Nakasakay sa maputing kabayo. Okay. Pag nakita po natin ito, okay, pag nakita po siya ng mga bansa, magtataka po sila. Okay. Minsan sa mga Kristiyano po, dapat makilala po natin kung sino si Jesucristo. Kilalanin po natin dapat kung sino si Jesucristo. Ganito siya. Pero, namatay siya para sa atin. Kahit makapangyarihan po siya, hari sa mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Yun po yung mga position po niya, hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Pero bakit bumaba po siya sa mundong ito at namatay siya sa cross? Dumanak po yung kanyang dugo dahil wala siyang kapangyarihan? Hindi. May kapangyarihan siya. Pero hinubaran po niya yung kanyang kapangyarihan. Hinubaran po niya yung kanyang mga anyo, okay, kapantay ng Diyos. Pero darating po yung panahon. Sa kanyang mga second coming sa lupa, makikita po ng lahat ng bansa kung sino si Jesucristo. Okay. Ito po yung second coming sa lupa. So, during this time po, 7 years of tribulation, yung mga taong ligtas po ay, kukuha po tayo dito, di ba? Kukuha tayo. Kaya, parang wedding banquet po dito, pista, tapos babalik po tayo kasama ni Jesucristo. Babalik po tayo. Pero yung mga hindi ligtas po, yung mga taong hindi ligtas, maiwan po sila dito, tapos dadaan po sila matinding pagkapikatian po dito. Okay? Nangyari po ngayon, di ba? Ito po yung mga parang umpisa, simula po ng mga matinding pagkapikatian. Global warming, yung mga climate change, tapos yung takbo ng isip ng mga tao ay pagulo na pagulo. Yung mga nuclear war. Kaya unti-unti po, nakikita po natin yung mga signal, kung ano ang mangyari dito. Pag maiwan po sa rapture, lahat po ng mga maiwan sa rapture, papasok po sila dito, tapos second 3.5 years, ano ang gagawin po ng Antichrist? Lahat po ng mga tao ay tatanggap ng marka sa kanilang kanan, kamay o sa noo. Yun ang gagamitin po niya para makontrol po ang buong mundo. Nangyari po yan. Nangyari. Magmula dito, so, Revelation chapter 20 po ay po tungkol sa Millennium Kingdom. Kung ano po ang after 7 years tribulation. Millennium Kingdom. Tapos, chapter 20 and 21 ay patungkol sa eternal heaven and eternal hell. Okay. Ito po yung mga main mga idea sa Revelation. Okay. Nasaan po tayo ngayon? Okay. Doon sa malapit po sa rapture. So, chapter 20 po, Revelation chapter 20.
Verse 6. Mapalad at banal ang mga bahagi sa unang pagkabuhay na muli. Sa mga ito ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging mga hari ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. 1,000 years. Ano ang mangyari po? Magiging hari kayo, magiging hari. Okay. Maghahari po tayo sa loob ng 1,000 years. Ay, ayoko maging hari. Hindi pwede sabihin ganon. Yun ang plano ng Diyos. Bibigyan po kayo ng ganong posisyon. Bibigyan po kayo ng ganong posisyon. Maghahari po tayo kasama ni Kristo within 1,000 years. Dapat maging handa po tayo. Dapat mag-practice po tayo habang buhay pa dito. Okay? Yung mga bilang isang Kristiyano, okay? Katulad po ni Jesus Kristo, dapat tularan po natin si Jesus Kristo sa ugali, okay? Sa ating mga pananalita, okay? Yung mga pagkaalam patungkol sa Diyos. Maghahari po tayo kasama ni Kristo doon sa Millennium Kingdom. Maghahari. Yun, yung kaligtasan, bakit namatay po si Jesus sa cross? Okay? Para lang ma-save tayo sa impyerno? Hindi po. Yun ang isang bahagi ng purpose. Para ma-save tayo, para hindi tayo mapunta sa impyerno. Pero yun po ba yung mga purpose? Hindi po. May plano po siya kung anong gagawin po natin sa langit. Ibibigay po niya sa atin, isasama po tayo ng Diyos doon sa walang hanggang kaluwalhatian, walang hanggang karangalan. Yung buhay po natin sa lupang ito, yung time, yung daily, yung araw-araw, yung time po natin ay chance po yan, chance, pagkakataon. Huwag po natin sayangin yung ating oras. Ito po yung chance. Yung buhay po natin sa lupang ito ay pagkakataon, chance po ito. Huwag po natin hasayangin yung oras na ito. Bakit ginising po tayo ng Diyos kaninang umaga? Alam niyo po ba, may purpose. Bakit another day, ibinibigay pa ng Diyos sa atin? May purpose. Para lumago po tayo sa ating pagkakilala sa Kanya. Yun po yung pinakamahalaga. Para mag-grow po tayo sa ating faith, para lumapit po tayo sa Diyos. Dahil ito po yung mangyari sa langit. Kung hindi po kayo close. So, di ba nung pumunta po dito si Reverend Pastor Hong Jong-hyun, isa sa mga pastors retreat o sa mga gawa sa pagkain, so binigyan ako ng yung chance na umupo sa tabi niya. Okay. Pag umupo ako sa tabi niya, so ano ang ginagawa ko? Okay. Takot. Pero may konting takot. O nervous. Dahil siya po yung isa sa mga ginagalang mga pastor. Pag nasa Korea po ako, wala akong ganong chance. Pag nasa Korea po ako, malayo po ako sa kanya. Opo. Dahil mas maraming mga senior pastors ay katabi niya. Kapag nasa Korea, medyo hindi ako magkita sa dulo. Pero sa Philippines, dahil hindi po ganun kadaming mga ministers, tapos mauna ako pumunta dito. Kaya binigyan ako ganong chance na umupo katabi. Yun ang karangalan. Okay. Karangalan. Tapos,
isineshare niya sa aming mga ministers, yung mga words of God, experience, encouraging message. Kapag malayo, mahirap makinig, di ba? Pero pag malapit, okay? So, makinig ng maayos. Kaya yung mga maari po, yung ibang mga ministers ay mainggit sa akin. Ay, gusto ko rin dyan, malapit ako. Pero bakit siya lang? Yun ang malaking. Kaya konting tikim ko yung karangalan. Kapag nasa langit po tayo, di ba yung pag malapit, pwede po tayo umupo na malapit sa Diyos. Malaking karangalan po yan, di ba? Dapat maging close po tayo sa Diyos. Habang buhay pa tayo sa mundong ito, mag-practice po tayo na maging close po tayo sa Kanya. Close. Okay. Malapit sa Kanya. Paano? Reading the Bible, ganitong mga words of God, prayer, yun po yung change. Fellowship, pag kumilos po ang Diyos ng malaki, pag sama-sama, doon ako sasama. Yun pong magandang chess. Pag may gawain ng Diyos, sasama ako doon. Dahil doon, kumikilos ang Diyos malakas. Yun ang kantimpala natin sa langit. Yun po yung kaluwalhatian natin sa langit. Kilala po ng Diyos kung sino-sino nagsasacrifice para sa Kanya. Kilala ng Diyos kung sino-sino ay umiiyak, lumuluha para sa gawain. Kung sino-sino nagbibigay ng oras, nagbibigay ng energy para sa gawain ng Diyos. Gagantian po tayo ng Diyos doon sa langit. So, chapter 21, chapter 22, so ito po yung mga final ending. Ano po yung final ending? Okay? Mahalaga po yung ending story, kung ano ang ending talaga sa Bible. Okay? Genesis chapter 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ano ang purpose ng creation para sa itong ending? Okay. Bakit ipinanganak tayo sa mundong ito? Para sa itong ending. Mahalaga po yung ending natin sa buhay. Chapter 21, verse 1, nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Yung unang langit, unang lupa ay para sa bagong langit, bagong lupa. Alam niyo po ba? Ipinanganak tayo sa mundong ito para ipanganak na muli. Ipinanganak na muli tayo. Bakit nabubuhay pa tayo sa mundong ito? Para maipanganak na muli yung ating mahal sa buhay. Bagong langit, bagong lupa, yun po yung pinaka-plano ng Diyos. Para dadalhin po tayo doon sa bagong langit at bagong lupa. Verse 8, meron din naman po yung mga warning. Uni sa mga duwag, sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakyapit, mangkukulam, sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nangreliyap sa apoy raas pure, siyang ikalawang kamatayan. Ikalawang kamatayan. Mas nakakatakot. Yung mga tao po ay takot po sila sa unang kamatayan. Kamatayan ng katawan, yun po yung kinakatakutan po nila. Sakit sa katawan, yung hirap sa katawan. Pero mas nakakatakot po ay pangalawang kamatayan sa impyerno. So chapter 22, verse 20. Verse 20 po, 20-21, babasahin ko. Ang nagpapatoto sa mga bagay na ito ay nagsabi, oo, ako ay malapit ng dumating. Amen. Pumarito ka, Panginoong Jesus. Ang biyaya ng Panginoon Jesus ay mapasa mga banal. Amen.
So, hinihintay po natin yung kanyang second coming. Pumarito ka, Panginoong Hesus. Sabi ng Diyos, umakyat ka dito. Umakyat ka dito. Huwag kang mag-focus sa dyan sa lupa. Itingin mo ang inyong mata sa langit. Umakyat ka dito. Kaya malapit na po yung mga second coming of Jesus. Okay. Na kukunin po tayo ng Diyos. Pero kaya tapos, maiksi lang po yung mga chance na natitira po sa atin. Kaya sana po, patuloy po tayo sa ating mga evangelism. So, no rest sa ating evangelism. This coming December 1st week, meron po tayong Grand Bible Seminar. So ito po yung last Grand Bible Seminar this year, 2024. Kaya, sa bawat cell group po, so gagawin po ninyo yung mga target, mga setting, target, kung sino ang isasama sa Bible Seminar. Tapos, yung magplan po tayo kung kailan po sila bibisitahin, kailan po ma-invite sila, okay? May step po tayo, okay? Para mas maaga, umpisa po tayo sa evangelism, mas epektibo po yan. Kaya, sana po, lahat po ng mga kapatiran ay sama-sama po tayo sa preparation ng itong coming Grand Bible Seminar. Let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa inyong binsahe na ibinigay niyo po sa amin. Nawa, walang sino mang po sa mga kapatiran ay tumingin lamang sa makalupang bagay. Katulad po ng ipinakita niyo po sa Biblia sa amin kung ano ang dapat naming isipin at tuparin sa aming buhay sa mundong ito. Yung mga kapatiran na dumadaan sa maraming pagsubok, pagkalooban nyo po sila ng kalakasan at kaaliwan sa pamagitan ng inyong salita. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. Amen.